Welcome po muli sa ating Bible study. Dalangin ko sa ating Diyos, nawa ay patuloy kayong ingatan sa lahat ng inyong ginagawa at kamtan ang kanyang pagpapala sa inyong pagsisikap. Ang tapak natin ngayon ay pinamagatang kong, Elohim, iisa ba o marami? Ang katotohanan sa likod ng salita ng Diyos. Buksan nawa ng Diyos ang inyong espiritual na paningin upang makita ang katotohanan at makalaya tayo sa pandaraya ng kaaway. Makatulong nawa ang video na ito sa inyong espiritual na buhay. Introduction. Mga kapatid, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang salitang madalas gamitin, pero bihira nating maintindihan ng malalim. Ang salitang ito ay Elohim. Ito ang isa sa mga pinakaunang pangalan ng Diyos sa Biblia. Sa simula pa lang ng kasulatan, mababasa natin, sa pasimula ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang salitang Diyos dito ay Elohim. Ngunit may isang nakakagulat na katotohanan. Ang Elohim ay pangmaramihan. Oo, plural siya. Kaya ang tanong, kung plural, ibig bang sabihin ay maraming Diyos? O iisa lang ba ang tunay na Diyos? At dito pumapasok ang malaking debate, Trinity ba? O iisang persona lamang ang Diyos? Ngayong araw, hindi lang tayo makikinig, mag-iisip tayo, magsusuri tayo, at hahanapin natin ang katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. Part 1. Ano ang ibig sabihin ng Elohim? Ang vlog na ito ay isang reaction video mula sa nagngangalang Pastor Edwin, ng Bread of Christ TV. Ayon sa kanya, ang salitang God ay plural in form mula sa salitang Elohim. Ang Elohim ay galing sa salitang Eloah, at ito ay plural form. Tama ang tinura ni Pastor Edwin dito, na ang Diyos ay maramihan. Ibig sabihin ay maraming mga Diyos. Subukan din nating i-quote ang dictionary ng Hebrew Bible, Old Testament. Hebreo mas mahigit Elohim, Elohim, pangmaramihan, ng OT, 433, mga Diyos sa karaniwang kahulugan, ngunit partikular na ginagamit, sa pangmaramihan kaya, lalo na sa pantukoy, ng kataas-taasang Diyos, paminsan-minsan ay ginagamit bilang paggalang sa mga mahistrado, at kung minsan ay bilang isang superlatibo. Sa palagay ko, nakagawa ng malaking pagkakamali si Pastor Edwin dito, hindi niya masyadong binigyan ng malalim na pansin ang Hebreo Dictionary, basta na lang siya pumunta sa conclusion na ang Diyos na kinikilala ng mga Kristiyano ay pangmaramihan. Ang susunod na definition ng dictionary ay hindi niya binigyan ng pansin, lalo na yung pag nilagyan ng pantukoy ay naiiba na ang kahulugan. Hindi ko alam kung sinasadya niya bang dayin ang kanyang mga tagapakinig o simpleng hindi naabot ng kanyang pangunawa. Kung hindi ito inabot ng kanyang pangunawa, mas lalong delikado ito, dahil hindi niya alam na nagtuturo na siya ng mali. Mabuti sana kung marunong itong tumanggap ng pagkakamali, pinatatawad ng Diyos ang mga nagkakamali. Pakinggan muna natin ang video niya at dito ako kumuha argumento niya at yun ang binigyan ko ng reaction. Narito ang video. Yung God, singular ba siya o plural? Isang Diyos lang ba siya? Iisa lang ba o marami? Ayan, nalinaw o, basahin niyo yung baba. Plural. Or gods. Marami. O. So, meron na tayong idea na ang Diyos, hindi lang siya iisa, marami sila. Uy, marami sila. Okay, gaano sila karami? O, di ba? Yun ang tanong doon. O, basically, kung babasahin mo ang Bible, pinapakita na iba yung ama at iba yung anak. Kay Jesus Christ pa lang, di ba? Sinabi niya na pupunta ako sa ama. Ibig sabihin, si Jesus Christ tsaka yung ama, magkaiba sila. O, babasahin natin na John tayo, John. O, gaya nitong verse na to, ako ang mabuting pastol. Kaya yan, no? Ako ang mabuting pastol kung gaano kakilala ko ng ama at siya'y kilala ko. Oh. Saka kayo nakakita ng kung siya yung ama, siya rin yung anak. Ba't pa niya sinasabi rito na kilala ko siya at kilala niya ako? Yung pala, iba pala yun, siya rin pala yun. Nakakita na ba kayo ng kilala ko si Ed? Alam ba ako yun? Katulad ng inyong napansin, binigyan niya lang ng pansin ang definition ng Elohim na maramihan. Pero, hindi niya binigyan ng pansin na ang kahulugan na plural ay nagbabago lalo na kapag ito ay nilagyan ng pantukoy, article. Kapag ang Elohim ay walang pantukoy, ito ay tumutukoy sa maramihang Diyos.
Ngunit, kung ang Elohim ay mayroong pantukoy, ito ay tumutukoy sa kataas-taasang Diyos. Sa bandang unahan lang ang binigyan ng pansin, pero hindi niya tinapos ang pagbibigay ng diin sa susunod na impormasyon. Subukan nating suriin ang definition ng Hebreo Dictionary. Elohim, Elohim, pangmaramihan ng OT, 433, mga Diyos sa karaniwang kahulugan, ngunit partikular na ginagamit sa pangmaramihan kaya, lalo na sa pantukoy, ng kataas-taasang Diyos, paminsan-minsan ay ginagamit bilang paggalang sa mga mahistrado, at kung minsan ay bilang isang superlatibo. Elohim, Elohim, pangmaramihan ng mga Diyos sa karaniwang kahulugan. Ang ibig sabihin, ang Elohim ay pangmaramihan, mga Diyos sa karaniwang kahulugan nito. Ang salitang mga Diyos sa karaniwang kahulugan nito, dapat nagbigay na ito ng pahiwatig sa kanya, na ang kahulugan na mga Diyos ay ginagamit sa pangkaraniwang kahulugan. Pero pag ginamit ito sa hindi pangkaraniwang kahulugan, nag-iiba na ito ng kahulugan. Ituloy natin ang basa, ngunit partikular na ginagamit sa pangmaramihan kaya, lalo na sa pantukoy ng kataas-taasang Diyos. Ibig sabihin, pag ginamit mo ito sa particular, alinman sa dalawang ito, pangmaramihan o lalo na sa salitang nilagyan ng pantukoy, nag-iiba ang kahulugan nito. Kaya, ang Elohim ay pwedeng gamitin sa Diyos na pangmaramihan, pero nagnilagyan mo ito ng pantukoy, ang kataas-taasang Diyos, ang kanyang binabanggit. Halimbawa ng pantukoy, kapag may the pantukoy, ha in Hebrew, ha Elohim, ang Diyos, specific, tunay na Diyos, ang pinatutungkulan. Totoo na ang literal na kahulugan ng Elohim ay plural, mga Diyos, pero, hindi ito dapat gamitin na sweeping statement para sa pagtukoy sa Diyos ng Israel. Bago pa dumating ang mga Hebreo, Israelita, sa lugar ng Canaan, lumang pangalan ng Land of Israel, mayroon ng sariling culture and religion ang mga tao sa Canaan. At ang pangalang Elohim ay pangkarinawang ginagamit para sa maramihang plural Diyos. Ito ang terminology na gamit nila dahil sanay sila sa maraming mga Diyos. Tumukoy nga tayo ng ilang mga gods ng Canaan bilang halimbawa. Ancient Canaanites religion, Khonshu, Astarte, Anat, is a representation of a single goddess who is a combination of three goddesses. Parang Trinity, ang Diyos ay combination ng tatlong persona, na mayroong pantay na katangian, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ang siyang bumubuo ng Godhead. It was a common practice for Canaanites and Egyptians to merge different deities through a process of syncretism, thereby turning them into one single entity. Ang pagkakaiba lang ng oneness belief, ang tatlong persona ay nauwi sa single entity si Jesus lahat yon, samantalang sa Trinitarian, nauuwi rin sa single entity, pero sa Godhead, hindi kay Jesus lang. Nung gamitin ito ng mga Israelita, ang konsepto ng Elohim, mayroon itong pagbabago sa Hebrew language. Ang God, Elohim ay hindi laging plural ang ibig sabihin. Kapag ginagamit ito sa Hebrew language at ang ibig na tukuyin ay ang God of Israel, nilalagyan ito ng article, the God of Israel, or Ha-Elohim, sa Hebreo. Obserbahan niyo ito, here, O Israel, the Lord our God is one Lord, Deuteronomy 6:4. Bago ang Lord our God, nilagyan muna ng article na, the, para bigyan ng diin na ang binabanggit niya ay ang totoong Diyos ng Israel, at hindi mga Diyos-dayosa na pangkaraniwang pakahulugan sa konteksto ng Canaan. Para mas lalo pang mabigyan ng diin na ang Diyos ay iisa at hindi maramihan, gumamit siya ng, our God is one Lord. Sa Hebreo words ang one is, Echad. Ito ang paliwanag ng Hebrew Dictionary, OT, 250, Echad, EKAWD, a numeral from OT, 258, properly, united, i.e. one, or, as an ordinal, first. Ayon sa takbo ng pangungusap ng teksto sa 6:4, ay hindi dito pinag-uusapan ang salitang united, dahil wala namang dalawa o tatalo na pinag-iisa, sa halip, mas malinaw na ang tinutukoy ay numeral, kaya mas akma na unawain ito bilang numeral, as in, one. Echad, EKAWD, a numeral from OT, 258. Pero, para sa Trinitarian proponent, kahit malinaw na ang paliwanag, pilit pa rin nilang nililiko ang mga pangungusap, tatlong persona pa rin daw ito ng Diyos,
at ang tawag nila ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pilit na pilit ang pag-uugnay nila ng Elohim sa God of Trinity. Ang bilis nilang gumawa ng conclusion na ang ibig sabihin ng Elohim na maramihan ay tatlong persona ng Diyos. Malinaw nang ang sinasabi na ang kahulugan ng Elohim ay pangmaramihan, pero ang gusto nilang ilapat na pangunawa ay tatlo lang, eksakto sa tatlong persona ng Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang plural ay walang specific numbers, basta't nagsisimula sa more than two, pwedeng umabot sa kahit anong numbers. Pero, pag sila ang nagbibigay pakahulugan, lagi itong nauuwi sa eksaktong tatlo. Samantalang wala namang malinaw o tuwiran tayong mababasa kahit sa Hebrew Dictionary o sa Bible, na ang kahulugan ng plural ay para lang sa tatlo. Kaya nga, ang sabi ko, pilit na pilit. Dapat tayong mag-ingat sa pagbibigay ng kahulugan, huwag nating baluktutin ang salita ng Diyos upang may ayon ito sa ating paniniwala. Maging sa pagbibigay unawa sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, ay binabaluktot din nila para lang may ayon sa gusto nilang pangunawa. Bigyan natin ito ng pansin, 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pilit na pilit pa rin ang pag-uugnay nila sa Trinity Doctrine. Malinaw ang mga talata, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero maging ang talatang ito ay nilagyan ng twist, ang simpleng sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ay dinagdagan ng sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang salitang Diyos ay idinagdag ninyo para umayon sa inyong paniniwala. Isa ito sa halimbawa ng dagdag bawas sa Biblia, na mahigpit na ipinagbabawal. Sa unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 6, ganito ang sabi, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay manggatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nanggasusulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ginawang halimbawa ni Pablo sila ni Apolos na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Ibig sabihin, huwag susubrahan kung ano ang nakasulat, kailangan ay eksakto. Ayon sa Hebreyong Diksyonaryo, kung itutuloy natin ang basa, ginagamit ang Elohim, paminsan-minsan bilang paggalang sa mga mahistrado, at kung minsan ay bilang isang superlatibo. Halimbawa, sa ibang kultura, ang hari ay nagsasabi, "We are pleased." Pero isa lang siya. Ito ay tinatawag na plural of majesty. Ibig sabihin, ginagamit ang plural para ipakita ang kapangyarihan, kadakilaan, at autoridad. Kaya ang tanong ay, ang Elohim ba ay literal na marami? O majestic singular? Part 2, bakit plural ang anyo ngunit singular ang aksyon? Sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Ang Elohim ay plural. Pero ang verb, created, ay singular. Hindi sinabi, they created. Kundi, God created. Kapag ginawa mong pronoun ang noun na, God, lalabas na, He created. Sa original na meaning ng Elohim na plural, mapag-uunawa mo na ito ay singular, sapagkat ang kilos o action ay singular. Iisa ang kumikilos. Hindi pwedeng estriktong plural sense kung ang kilos ay singular form. Kung estriktong plural sense ang meaning, ganito dapat ang basa, maraming mga Diyos ang lumikha. Sigurado akong hindi sila papayag, dahil naniniwala pa rin sila sa Godhead na nagmula sa tatlong persona. Sobrang mali ang pakahulugan na, maraming mga Diyos ang lumikha. Malalim na insight, kung ang Diyos ay maraming persona agad sa context na ito, dapat marami rin ang kumilos. Bakit singular ang kilos? Ang grammar mismo ang nagsasabi, iisa ang kumikilos. Isa pang halimbawa, sa buong Old Testament, ang Elohim ay halos laging may singular verbs at singular descriptions. Ibig sabihin, hindi ito simpleng plurality ng persona, kundi isang Diyos na dakila. Part 3, mga talatang as, patunay ba ng Trinity? Ngayon, ito ang madalas gamitin ng Trinitarians, Genesis Kapitulo 1 versikulo 26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness." Tanong, sino ang US sa talatang ito? Sa Trinitarian view, ito raw ang Ama, Anak, Espiritu Santo.
Wala tayong mababasa na ganito, pero lumundag agad sila sa pagsasabing, yan ang tatlong persona. Mahirap pang hawakan ang doktrina na ang pinagmulan ay haka-haka. Hanapin muna natin sa Biblia ang salitang natin. Narito ang ilang mga posibilidad, inuulit ko posibilidad lang ito, ang mahalaga, mayroong batayan, hindi guni-guni lang. Isa, God speaking to angels, may tinatawag na divine counsel. Ito ang teksto, Job Kapitulo 1 versikulo 6, isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay magsiparo na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Ang papel ni Satanas dito ay hanapan si Job ng kahinaan para magalit sa Diyos. Ang nakita na posibleng kahinaan ni Job ay ang kanyang kayamanan at mga anak. Sinaktan ni Satanas ang mga anak ni Job at winasak ang kanyang kabuhayan, ngunit, sa kabila ng lahat ng mga ito, hindi nagkasala si Job. Sa 22 minuto pasado alauna, ito ang sabi, sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni Inari Mang ang Diyos. Ito ay halimbawa ng divine counsel sa kalangitan na pinapulong ng Diyos kapag mayroon siyang gagawin. Nang mapagpasyahan ng Diyos na lalangin na ang tao, sinabi niya sa kanyang divine counsel, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ito ang posibilidad na nangyari, may kasama na siya na divine counsel niya ng lalangin ang tao. Hindi tayo sigurado dito, pero ang mahalaga, meron tayong pinagbabatayan. Kaysa naman sa Trinitarian, pilit na pilit, kahit walang malinaw na batayan, ang kausap daw na Diyos, ay ang tatlong persona. Yan ang mahirap sa Trinitarian proponent, pag nakakita ng plural sense, agad na pinapasok ang tatlong persona, kahit na ang grammar ay hindi yun ang puntos. Iyong salitang, lalangin natin, ay majestic speech, yun, isa lang siyang gumagawa at nagsasalita pero ang gamit ay, we. Lumalabas na ito ay literary expression at hindi literal na plurality ng persona. Mahalaga, walang kahit isang talata na nagsasabi, ang as ay Trinity. Ang isa pang posibilidad kung bakit natin ang ginamit, at ito ang mas kinikilingan kung tamang interpretasyon ng talata, nakatuon sa unang nilikha ng Diyos. Ayon sa account ng Kawikaan Kapitulo 8 versikulo 22, may binanggit rito na siya ang unang nilikha ng Diyos. Ito ang sabi, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na. 23. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 15, ipinaliwanag dito ni Pablo, na ang tinutukoy ng kawikaan na ako siyang una, ay walang iba kundi si Kristo. Ito ang sabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sa makatuwid, ayon sa mga talatang ito, lumalabas na ang unang nilikha ng Diyos, sa lahat ng mga nilikha ay si Jesus ang una. Kung si Jesus ang unang nilikha, tumpak ang pagkakasabi sa Revelation na si Jesus ay saksing tapat. Ito ang sabi, 1:5, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Bakit siya tinawag na saksing tapat? Ito ang sabi sa Kolosas 17 minuto pasado alauna. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nanggabubuhay dahil sa kanya. 18. At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. Siya ang una sa lahat ng mga bagay, nakikita man o hindi nakikita. Dahil dyan, may kakayahan talaga si Jesus na maging saksi sa lahat ng ginawa ng Diyos, dahil siya ang una sa lahat. Bilang una sa lahat, siya pa lang ang pwedeng kausap ng Diyos nang lalangin nito ang tao. Kaya, nang sabihin ng Diyos na lalangin natin, ang tao ayon sa ating wangis, ang posibilidad na kausap ng Diyos ay si Jesus. Hindi ito perpektong kaisipan, pero, ito ang pinakamalapit sa lahat ng theory, may kasaysayang sinusundan. Subukan nating baybayin ang mga talata. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Kawikaan Kapitulo 8 versikulo 23. At pangunahin sa lahat ng mga nilikha, Kolosas Kapitulo 1 versikulo 15. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, Pahayag Kapitulo 1 versikulo 5. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nanggabubuhay dahil sa kanya,
Colosas Kapitulo 1 versikulo 17. Hindi katulad ng Trinity, bigla na lang ipinapasok yung tatlong persona out of nowhere, pilit na pilit. Let us make man in our image. Yung as, bigla ipinasok ang tatlong persona na wala man lang kahit kaunting pinagbabatayan. Part 4, ang malinaw na turo ng Biblia, iisa ang Diyos. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Deuteronomy 6:4. Salitang isa sa Hebrew, Echad. Malinaw na declaration, isang Diyos lamang, ako ang Panginoon, at wala nang iba. Ikaw ang iisang tunay na Diyos, pansinin, hindi sinabi, tatlo kami, o kami ay Trinity, kundi iisa. Part 5, bakit mahalaga ito? Hindi ito simpleng debate lang. Ito ay tungkol sa kung sino talaga ang Diyos na sinasamba natin. Kung mali ang pagkaunawa, mali ang pagsamba at mali ang pagkilala. Kung mali ang pagkakilala, hindi tinatanggap ng Diyos ang maling pagkakilala. Ang sabi ni Jesus, sa Juan Kapitulo 4 versikulo 23, datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Pag hindi naka-ground sa katotohanan ang iyong pagsamba, hindi ito tatanggapin ng Ama. Kung tama ang iyong pagkakilala, malinaw ang relasyon natin sa Diyos at malinaw kung sino ang dapat sambahin. Hindi sapat ang tradisyon at narinig lang. Kailangan nababasa mismo sa kasulatan. Conclusion. Mga kapatid, ang Elohim ay plural sa anyo, pero ginagamit para sa iisang tunay na Diyos. Hindi sapat ang salitang Elohim para patunayan ang Trinity. Sa halip, ang buong Biblia ay malinaw, ang Diyos ay iisa. Final challenge, huwag tayong basta maniwala sa popular na doktrina o tradisyon. Suriin natin ang kasulatan. Kung wala sa kasulatan, huwag nating paniwalaan. Call to reflection. Tanungin mo ang sarili mo, kilala ko ba talaga ang tunay na Diyos? O tinanggap ko lang ang itinuro ng iba? Closing prayer. Ama naming Diyos, salamat sa iyong salita. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan. Ilayo mo kami sa maling aral, at ailapit mo kami sa iyong tunay na pagkakilala. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Kilala ko si Ed. Amen. Alam ba ako yun? Final challenge, huwag tayong basta maniniwala sa popular na doktrina o tradisyon. Suriin natin ang kasulatan. Kung wala sa kasulatan, huwag nating paniwalaan.